Hey, what's up guys? Good morning everyone. Papunta tayo ngayon sa bundok. Mamimitas ng rambutan at ng mga prutas na pwede nating pitasin. Sabi na marami daw doon yung kape, yung native na coffee or yung barako na tinatawag. Mas hiyang kasi kami doon sa barako kaysa doon sa nabibili natin na na process na. Medyo tumataas kasi yung acid namin kapag yung ordinary, yung coffee na 3-in-1 or yung powder kasi marami ng chemical yon. So, yun yung isa sa reason kung bakit tayo aakyat ng bundok. So, naimbitahan nga tayo ni Jason na umakyat doon sa kanila para manguha ng mga prutas na pwede nating makuha. So, dito na tayo sa meeting area. So, iwan ko muna dito yung motor. Pinaalam naman natin kaya safe naman yan dito. So, diyan ka muna sa at kami ay mamumundok. So ito nga yung tapat nung, yan yung tindahan ng kapatid ni Ate Ellen. Yan, Ate Ellen. Yan, so hintayin ko na lang yung mga kasama na akyat. Yan si Ate Ellen, napakasipag oh. Hanggang dito, umapaw ang kasipagan. Ayan ang behind the voice ng nag-trending na video natin ng bagyong, ano pong bagyo? Itong nakaraan na bagyo, yung limutan ko na. Saan si Jason? Yun, dito na ang aking kasama. Ayun na po siya. Nag-prepare. So, hintay-hintay lang tayo. So, ito yung compound ng kapatid ni Ate Ellen. Dito kay Ate Eileen. Dito sa nanay niya. At dun sa kabila, yung may tindahan. Yung kay Ate Ellen. So, may mga kasama tayo, mga kids. Akyat. Sana hindi naman, bagyan. Okay lang umulan, huwag lang lakasan. Anyway, nakaboto tayo. So, ready naman yan. Alright. Ayan na nga guys. So, ito na yung struggle. Unang struggle. Dapat ba dito o doon? Para mas maganda rito, may mga Ito na po ang unang challenge. Putek. Well, anyway, nakabota naman tayo. Kaya okay lang yan. Ayan, dito tayo dadaan. O, diba? Parang sinadya talaga to para daanan eh. Ganito lang ang ninja moves. Yan ang technique. So nandyan yung ating mga kasama. Alright. So maikli lang naman itong putik dito. Paakyat doon sa bundok na pupuntahan natin. Ay, meron pa pala dito. Medyo maiksi lang itong putik. Yun oh, ganda ng mga bato. Lalaki. Ganda ng tunog ng ilog. Ay maririnig mo paggising mo. Lalo na pag nandito ka malapit. Mga nakatira dito. Kasi na medyo nasira yung nila dito. Itong riffraff. Medyo mababa. So kailangan na nilantasan. Ayan, magsisimula na po ang ating adventure today. Yan, so for today's vlog, tayo ay aakyat sa bundok. Mag-harvest tayo ng mga pwedeng ma-harvest na tanim ni Jason. Yan, siya yung nagtanim. Siya yung nag-invite sa atin na pumunta dun sa kanilang bundok. Yan. Medyo madulas. Ingat-ingat. Baka tayo ay madulas. Yan lang naman ang tatawirin dito. Yan. Yan o, ganda o. Parang dam to eh. Ganda o. Meron palang dito, pwedeng paliguan. Dito yung mga community. Ayan, sa summer, yung mga naghahanap ng
papaliguan. Marami dito sa San Jose, Antipolo. Ayan, galing sa bundok yan guys. Kaya sure kayo na malinis. So yan, papasok. Ito na medyo packet ano. Ayan. Medyo packet guys. Hindi ako napagbaon ng damit Oo. Ito may pawalang baboy. Ay hindi pala. Akala ko naka free range. Nakatali lang pala siya. Ayun. Yan ang mga sa province. Oo, yung bakod. Ano yan, dala mo? Dragon. Saan? Ah, ganun? Kakaiba ito guys, ang dami ugat. Ayan. Grabe yung ugat nito. Ginawa nila ng kubo. Ay, katikat na yung mga ugat niya. So nice. Matibay yan kasi kapit na kapit siya sa lupa. Ayan, meron na naman dito. Oh. Grabe, ang daming dito. Spot na pwede niyang pwestuhan sa summer. Pero syempre, mas maganda kung dun sa taas talaga kasi yun yung mas konting naliligo, mas malinis, mas maganda. Ayun, malamig din yung tubig. Syempre, pag bumababa na yung tubig, yung mga tao ng mga naliligo, kapag ikaw na sa pinakababa na, ikaw na lahat sasalo ng mga dumi nila or yung mga alam niyo na kung ano yun. So yan So pwede ditong paliguan. Alright? Pero mas maganda sa taas. Kaya let's go. Tingnan natin kung ano meron sa taas. Ganda ng landscape May fish pond. Tapos yun, meron silang hagdan pa taas. Yan, yellow bell. Alright. Hingal match. Ayan, naunahan pa nila ako. Diba? Kakaya naman sa kanila. Oh yeah, ito ang ganda guys Ito yung daan papunta ron. Ayan fresh water. Ayan. So I think this is one of the resort here. Resort yata yun. Ayan. Siguro may bayad. Pero syempre, doon tayo sa libre. Diba? Para mas masaya. Alright, see you later. Bye for now. Ayan guys, kitang-kita doon sa may bundok. Ayan yung fog. So, doon tayo pupunta. Ayan. Sobrang behind na ako. Takbo tayo, takbo. Para makahabol. Takbo. Yeah. Jogging. Jogging tayo. May ilog na naman tayong dadaanan. Ang ganda ng mga bibiro, Parang mga peking duck ko lang yun, Ang ganda pala kapag napalaya sila. Medyo hindi pa ako confident na palayain or kawalan yung mga alaga ko kasi alam niyo na, hindi pa safe yung place doon sa amin. So ito, malaya sila dito, nakakalangoy. Kaya meron naman tayong ilog na dadaanan. Ayan Alright. Meron ulit doon. Maraming ganda rito, guys. Sa mga gustong mag-hiking or yung simpleng trekking lang, pwede rito. Hindi siya ganun katarik. Tignan natin kung saan patungo. Ano ang naghihintay sa atin sa taas. Oh, ay, thank you Lord. Nabusog ako sa fresh air. Hangin pa lang. Busog ka na. Ang daming bato rito sa bundok. Bato nga ba ito? Mga dahon. Ala ka. Bakit nakalbo na yung bundok? Sakit dito. Ganda ng bahay Modern bahay kubo. Ayan. Pakita natin. Ayan siya guys. Yung dingding niya, buho, yung bandang ilalim, parang pinagpatong-patong na bato. Ayan, mga sinaunang, mga sinaunang design. Ayan, so meron din silang lutuan doon. Parang pinakusina nila yung may red na bubong. Ayan. So ito naman yung activity area nila. Ganda rito guys, ang kapal ng puno.
Kaya ragasa din yung ano dito, yung tubig. Kasi maraming nagpipigil doon sa mga ulan or yung tubig na bumabagsak. Kaya nasusustain niya yung tubig. Hindi agad-agad na tumataas. Unlike doon sa walang kapuno-puno, talagang pagbagsak ng tubig, ragasa agad siya. Pinapakawalan agad ng lupa yung tubig. Kaya mabilis tumaas yung baha, mabilis din magtagtuyot. Pero pag maraming puno, ang isang paligid or isang kabundukan, yan po ay magbibigay ng long-lasting source of water. Kasi kapag taginit, hindi agad-agad na natutuyo yung lupa dito sa kabundukan. So yung tubig na yon, pumapatak yon sa kailugan hanggang sa makabuo ng isang batis or ilog. So yan po ang importance kung bakit kailangan natin protektahan ang mga puno dito sa kagubatan. Ayan, sobrang lamig ng atmosphere. Pag dumampi sa balat mo, feel mo talaga kahit napagod na kami or kahit na napakahaba na ng linakad namin, but still yung air yung nagpapalamig sa katawan namin, kaya hindi namin masyado ramdam yung pagod. Alright, so may nakita ako doon na magandang parang falls, maliit na falls, parang siyang batis na maliit. Hindi natin yan, dadaanan natin parang maliit na batis or falls. Ayun, ito nga siya. Ito dito. Ganda ng rock formation. Ayan, ang ganda. Certain ito may bahay dito, napit dito sa tubig. So, nakakalibre siya sa kanyang tubig. Marami ding mga bukal dito guys, kaya yung source ng water nila, yung pang inom nila, pang luto, dun mismo sa bukal. So, yung dito, yung galing dito na tubig. Ayan. Yung galing sa bundok na tubig, yan yung pinangpapaligo nila, pinanghuhugas, pang CR. So yun yung source ng nila. Yun yung gamit ng water na galing dito sa batis. Yan. Dahil nga umulan, so medyo malabo ang tubig. Alright, medyo pakit na naman po tayo. Parang roller coaster yung natin, dinadanan. Yan. Pero mas na-excite ako kung anong mga madadatnan natin doon ng mga prutas. So yun talaga yung pinaka main purpose. Then second yung pagkakaroon ng activity yung ating mga katawan para makapag-exercise. So today is Saturday. Kahapon tapos ko lang maglagay ng fence ng kulungan ng mga heritage at dyan ng Peking duck. So ngayon naman gala day dahil may magbabantay sa bahay mamaya. Bilis si Jason, nandun na siya agad. Ano palang name mo? Ha? Bernadette. Ayan. Si Bernadette naman ang isa sa kasama natin. Ayan. Anong name mo? Bless. Ha? Blessy. Ayan si Blessy. Ikaw, Blessy, anong reason? Bakit ka umakyat? Ang nahihiya siya. Si Bernadette, reason niya bakit daw siya umakyat para sa saging project nila. Kailangan nila mag-produce ng lulutuin para sa kanilang project para magkaroon sila ng grade. Culinary, HRM. Agriculture. Bakit pagluluto? Okay. So kailangan, kung meron kang tanim, alam mo rin kung paano mo ibebenta. Kung paano mo siya i-market. Ayan. So guys, hindi lang pala pag tatanim ang agriculture at pag alam sa mga tanim, kailangan din nila malaman kung paano yung marketing strategy sa mga halaman or prutas na na-harvest ng ating mga farmers. Napaka-importante din na meron tayong idea or meron tayong kaalaman. So dito na yun? Dito na tayo? Ayun, so nandito na pala tayo guys. Hindi natin naramdaman yung layo ng ating pinuntahan sa kakakwento. Ayan. Kaya malaking tulong din ang pagmamarites kapag ganitong malayo ang daan. Ganda rito guys, oh. Ganda rito sa yung tubig. Grabe, sarap maligo rito. Alright, we're here. So doon sa baba merong tubig. Meron din dito. Ayan, so medyo maliit dito yung tubig nila dito. So dito na po yung location natin sinadya. Ayan. Meron din konting dito pwedeng iiban. Hindi ka nabababa. Medyo paahon pa rin kasi nandun sa Ayan, so ganda rito, sobrang tahimik. Daming puno. Hindi ko pa nakita yung yung location ng pagkukuha ng prutas, yung rambutan, kape, ano pa ba? Ano pa yung natin, pwede natin ma-harvest dito sa garden ni Jason. Alright, let's go. Ayan, so ito yung dating kubo nila Auntie Helen. So dinevelop, pinalaki ni Jason.
Tapos ngayon nandun na sila sa baba. At syempre hindi mawawala ang mga manok. Ayan o, diba? Ang mga native chicken. Ayan, ang dami manok o. Ang native chicken ni Jason. Daming puti. Ayan, mga cross na siguro yan. So sa native chicken, hindi naman masyadong problema dahil pakawalan mo lang kung saan na silang mabubuhay. And basta kaya na nilang maganap ng sarili nilang mga patuka or pakain. Kaya kahit saan makikita niyong native chicken.